Mami! Mami! Eh! Mame! Mame, tawag ng halos lahat sa kanya. Hindi dahil siya ang tunay nilang ina, kundi dahil siya ang naging tahanan nila. Mabuti pa ang mga suot, laging mayroong sisiksikan. Sa baryo ng Malitam, may isang pangalang hindi na kailangan ipakilala, Mame. Kapag may batang umiyak sa kalsada, kapag may kapitbahay na may kailangan, kapag may pamilyang humihingi ng tulong, madalas sa iisang direksyon sila lumilingon. At hanggang ngayon, dala-dala pa rin ng marami ang kabutihang minsan niyang itinanim. So nandito tayo ngayon sa Barangay Malitam para puntahan ang isang matunog na pangalan na nagngangalang Mame. Tara, samahan niyo ako. So andito tayo ngayon sa may Malitam, malapit sa may elementary school. At dito daw natin matatagpuan yung ating yung tatagpuin natin dito sa may papasok na eskanita na to. Tara, samahan niyo ako. Apo. Sa pagpasok ko pa lang sa bahay niya, ay naririnig ko na agad ang bawat batang tumatawag sa kanya ng Mame. Opo. Hindi na mapagod po yan. Ito, Bina, magandang tanghali po. Tanghali. Pwede po ba kayo maabala po? Magandang hapon po, tita. Alam po kasi namin na yung pangalan niyo po ay matunog dito sa Barangay Malitam. Kayo po ba talaga itubong Malitam po? Oo, pati aking mga ama, lalaking taga rito mismo sa Maltambo. Tanong ko lang po din, pwede po ba naming malaman paano niyo po nakuha yung palayaw na na Mame? Kasi tawag po sa inyo, Mame. Opo, narinig pati po nung pagpasok namin. Bali, sa aking mga pamangkin, unang-una kay Steven, siya yung unang tumawag sa akin ng Mami. Tapos habang yung iba kong mga pinsan, yun na rin ang naging tawag nila sa akin. Habang lumilipas ang panahon, patuloy ring nadadagdagan ang mga batang lumalaki sa ilalim ng kanyang pag-alaga. At sa ilan sa mga minsan niyang inalagaan, maging ang kanilang mga anak ay dumaan na rin sa kanyang mga kamay. Ngunit habang ang mga binhing minsan niyang itinanim ay patuloy nang lumalago sa iba't ibang direksyon, nananatili pa rin si Mame sa pinagmulan ng mga ito. Tita, ano po yung hawak niyo po? Pamimerenda ko sa ninong. Oo, papainitin niyo po. Kainitin ko muna bago ko tamahin. Sanay. Patuloy na nag-aaruga, patuloy na nagsisilbi. Sapagkat hanggang ngayon, maging ang sarili niyang ninong ay siya pa ring personal na nag-aalaga. Bali po kanina po dun sa inabutan niyo po, yun po ba si Kaamoy yan. Gano'n niyo na po siya katagal inaalagaan po? Malikat ng 3 taon na po. Bakit po hanggang ngayon po ay naalagaan niyo pa din po? Wala po ba kayong katulong po? Meron, minsan yung apo niyang isa, yung anak niyang isa na nandun sa baba, na parito. Pero ako'y naandito rin kasi mula umaga hanggang hapon. At yung isa niyang anak, nagtatrabaho din sa CKG. Sa likod ng bawat gawaing kanyang pinagtutuunan ng panahon, unti-unti ring naaninag ang bigat na dinadala ng kanyang katawan. Sa bawat hakbang, kapansin-pansin ang bagyang hirap sa kanyang paglalakad. Isang bakas ng pagsubok na minsang dumaan sa kanyang buhay. Bali po tita, kanina po, nung napansin lang po namin, nung paglabas niyo po, parang pong pilay po kasi sa papa kung maglakad po. Noon, na-stroke ako. Na-stroke po kayo? Kailan po? Nung December 12, last year. Last year lang po. Oo. Recently lang po. Tapos, Nung ako'y ma-stroke, ako'y eksaktong naglalaba, doon ko naramdaman yung panginimay ng aking katawan. naisugod naman po agad kasi. Hindi pa, kinabukasan pa. Ay, kinabukas. Oo, kasi parang nawalang bigla yung sakit nito. Tapos yung kinabukasan, Bumalik po Yun. lahat. bumalik ulit. Tapos hindi, nagpadala na ako sa ospital. Naka 4 days ako sa ospital. Tapos saka ako lumabas. Nakalabas po din kayo agad.
Matibay po kayo, tita. Bakit po kayo nagpapatuloy? Di ba po pwede naman kayong magpahinga na yung parang ano? Nagpapahinga naman ako. Tapos paminsan-minsan, inaalagaan ko pa rin. Ilan po ba kayo nagsimula pala po mag-alaga? Bata pa lang ako rin mag-alaga sa mga yun. Bali Mga ilang taon na po? siguro high school. Di mga 15 po, gano'n. O 14. Hindi, mga 17 siguro. 17? Di ba po pala po talaga kayo nagsisimula mag-alaga? Buti hindi po kayo nagsasawa, no? Hindi po. Marahil pa kay Mame, hindi kailanman naging obligasyon ang pag-aalaga. Dahil habang lumilipas ang panahon, unti-unti ring namumunga ang mga binhing minsan lamang niyang itinanim sa simpleng kabutihan. At sa mga batang minsang kumapit sa kanyang mga kamay, may ilan na ngayon ay natuto ng tumayo para sa iba. Hindi lamang bilang mga anak ng komunidad, kundi bilang mga taong handang maglingkod din. Simula bata, pag wala yung aking ina, naghahanap buhay, siya na ang tumata yung mami sa akin, kaya naghihinuli, magpahanggang ngayon. Nagninil cutter, nandun ako mukha ng grade ko sa school, umaattend ng meeting, kasama ko sa graduation, hanggang sa akin nagkaanak. Din ang tagapag-alaga ko pagka wala ako sa akin dalawang anak. Natutunan ko bilang tao sa kanya na kahit na masasama ang ginagawa sa kanya ay binabalik pa rin niya ito ng kabutihan. Palagi siyang handang tumulong sa lahat. Sa oras na may nangangailangan, pagka may mga na-hospital, siyang kasama. Pagkatapos po ng high school nyo, nag-aral po kayo ng college. Oo, nag-college. Ano po ang kurso nyo po nun, ng college? Computer secretary yan. Di ba po kayo po ay Bali ako nag-aral ng theology, turo po din kayo sa simbahan. sa simbahan po? Sa JA1 Malitang. Kami nagtuturo tuwing Merkules. Iba-iba yung nagtuturo. So para pala po yung pastora po? Oo. Pastora po talaga? Pastora. Si pastora pala ito. Nung magsimula po kayong magturo po sa JA1 Malitang po, yun po ba talaga ay gusto nyo? Or parang ano lang? Hindi, parang ako nung una, sabi lang nung pinsan ko, sumali ka din sa amin. Nung una hindi ako, parang aayaw ko. Pero nung mapalipat din sa ang simbahan din sa Malikam, yun, doon nagsimula. Doon to na palang sabi ko siguro ito na yung time para ako magsimula magturo. Habang lumalaki ang mga binhing minsang kanyang inaruga, ay unti-unti ring lumalawak ang mundong naabot ni Mame. At sa pag-aakalang sa tahanan lamang iikot ang kanyang pag-aalaga, doon namin natuklasan na mas malayo pa pala ang naabot ng kanyang mga kamay. Sapagkat bukod sa pagiging sandalan ng mga batang kanyang pinalaki, ay unti-unti rin siyang nagiging ilaw at gabay ng komunidad na kanyang kinabibilangan. At mula sa simpleng pag-aaruga ay isang mas malalim na pagtawag ang tahimik ng musbong sa aming buhay. Ang maghubog, maglingkod, at maghubog pa ng mas marami. Sa paglipas ng mga taon, hindi lamang pag-aaruga ang naiwan ni Mame sa mga taong kanyang pinalaki, kundi mga aral na tahimik na naipapasa sa susunod na henerasyon. Mga kabutihang patuloy na isinasabuhay ng mga taong minsan ding lumaki sa ilalim ng kanyang gabay. At marahil, dito tunay na nagsisimulang mamunga ang isang binhi kapag ang kabutihang minsang itaninim sa isa ay kusang naipapasa pa sa iba. Ako kahit ako'y walang sweldo, parang ang gusto ko lang ay matuto talaga ang mga bata, turuan ng mga gandang asal, turuan ng mga salita ng Diyos, maging mabuti sila habang lumalaki sila. Iisa lang ang tanong na bumabagabag sa aking isipan. At nais ko rin naman itanong sa inyong harapan. Ikaw, sa mundong hindi ka sigurado kung may babalik na kaparehong pag-aalaga sa iyo, kaya mo pa rin bang maging Mame?